na ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Para sa update, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang COC filing dyan? Cheryl, tinuloy pa rin ng COMELEC ang lahat ng kanilang paghahanda na may kinalaman sa kauna-unahang parliamentary elections dito sa BARM. Yan ay sa kabila ng mga isyong hindi kasi makukumpleto yung 80 posisyong kailangang punan na naaayon nga sa Bangsamoro Organic Law para naman sa Bangsamoro Parliament. Yan ay dahil yung 7 parliamentary districts na mula sa Sulu mawawala matapos mahiwalay ito sa rehiyon. Git kasi ng poll body, hindi raw sila titigil at hindi raw sila hihinto sa gagawin nilang mga paghahanda kung wala naman daw TRO o batas na lalabas para pigilan ng mga ito. Bantay sarado ng militar at mga pulis ang opisina ng COMELEC sa Cotabato City. Hinigpitan pa ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM habang umuusad ang filing ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahan nilang parliamentary elections. Isa-isang iniinspeksyon ng mga otoridad ang kada sasakyan at mga taong pumapasok dito sa Bangsamoro Government Center. Tanging mga empleyadong may ID, may lehitimong transaksyon sa loob at mga kandidato lamang ang pinapayagan. Ibig sabihin, off-limits muna at hanggang dito lamang sa gate ang mga taga-suportang sasama. Mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang nanguna sa pagbubukas ng COC filing. 65 pwesto sa Bangsamoro Parliament ang pag-aagawan sa eleksyon. Pero hindi pa man nagsisimula ang botohan, may mga gusto na itong ipagpaliban. Bukod kasi sa mga panawagan para i-extend ang termino ng Bangsamoro Transition Authority, gusto rin ni Senate President Chis Escudero na i-postpone ang eleksyon ng 1 taon base na rin daw sa request ng palasyo. Para ma-amyendahan yung mga kailangan amyendahan sa batas. Maliban doon sa kaso ng Sulu, meron din kasing mahigit 100 barangay na may munisipyo pero walang probinsya at walang distrito. Pero sabi ng COMELEC, tuloy pa rin ang eleksyon. Posible raw kasing abutin ng hanggang 3 bilyong pisong gastos kung ihiwalay pa sa midterm elections ang botohan sa BARM. Basta as far as the COMELEC is concerned, we will conduct the election because that is the mandate of the Commission to enforce and administer election laws. Ganito rin ang posisyon ng mga kandidato na nag-file ng COC. Kami na mga religious leaders, walang mainam na gawin maliban sa dito na makikibaka sa parliament. Kasi alam niyo yung kalakan ng parliament, gumagawa ng batas. So baka hindi mainam sa amin na may mga magawang batas na labag sa katuruan ng Islam. It's not bragging, but the Bangsamoro people have all kinds of professionals. If given a chance to govern the Bangsamoro government, we could say that the Bangsamoro government can do a lot. Cheryl, sa ngayon, nasa 12 na ang naghain ng kanilang COC sa buong BARM para makatakbo bilang Parliamentary District Representatives. Isa naman ang nag-file na ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o yung CONCAN para makatakbo bilang political party dito sa rehiyon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.